Ito na ang mabibilis na balita. Mahigit 1.1 million pesos na halaga ng shabu ang nasabat sa isang lalaki sa barangay Commonwealth sa Quezon City. Ayon sa mga otoridad, nag-ooperate sa ilang barangay sa lungsod ang naarestang suspect. Inaalam pa kung sino ang source ng suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Dalawang arestado sa pagbebenta umano ng iligal na droga sa Binangonan, Rizal. Nakuha sa kanilang mahigit 65 grams ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit 447,000 pesos. Tinutugis naman ang isa pa nilang kasamahan na nakatakas. Batay sa investigasyon, 3 taon ng sangkot sa illegal drug trade ang mga naarestong suspect. Walang pahayag ang mga suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Naging emosyonal si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog nang ikwento sa Quad Committee hearing sa Kamara ang tungkol po sa ginawa niya matapos mapasama sa narco list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Hindi na napigil ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang emosyon nang humarap sa Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa pogo, illegal na droga at extrajudicial killings. Dito, ikinuwento niya ang takot at hirap na dinanas sa loob ng 7 taon matapos siyang mapasama sa narco list ni dating Pangulong Duterte. Nagpakita pa ng mga video si Mabilog ukol sa lantarang pagbabanta umano sa kanya ng dating Pangulo. August 28, 2017 daw, nakatanggap ng tawag si Mabilog mula kay PNP Regional Director Bernardo Diaz na nag-imbita sa kanyang makipagkita kay Nooy PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa Camp Crame tanghali ng susunod na araw. Pero nakatanggap daw siya ng tawag sa isang di niya pinangalan ng police colonel. A PNP colonel called me and in a voice that sent shivers down my spine. Literal po yun. Warned me not to go to Camp Crame because my life was in danger. The fear that had been simmering now erupted. Soon after, at 6:32 p.m., my wife, Marivic, received a chilling text from a PNP colonel's wife. Do not proceed. There are 20 men surrounding your house, and if you go to Camp Crame, they will kill you. The terror was paralyzing. I couldn't believe it. My life and my family's life was hanging by a thread. Sa takot, nagpasya siyang magpunta sa Japan kinabukasan. Doon nakatanggap naman siya ng mensahe mula kay General Diaz para tawagan ng isang numero. I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. I told him I would finish my work abroad and return to meet him. But he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Pero kasunod nito, may isa pang tumawag at nagbigay ng babala. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate
as drug lords. Tinanong ng mga mambabatas kung sino raw ang mga ipatuturo sa kanya. You were told na you will pinpoint a certain former senator and a certain presidential. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Oh, Kaya naman mula Japan, dumiretso na raw si Mabilog sa Amerika at nag-apply ng political asylum kung saan siya nag-self-exile kasama ng pamilya. Tumanggi naman si Mabilog na pangalanan ang mga police official na nagmagandang loob sa kanya, kaya ipinasulat na lang ito sa kanya ng mga mambabatas. Ang tingin ni Mabilog, politika ang ugat ng pagkakasali niya sa Duterte narco-list. Sa aming panayam kay dating Mayor Jed Mabilog matapos dumalo sa pagdinig, sinabi niyang wala na siyang balak bumalik sa politika sa 2025 at kung siya lang daw ang magdedesisyon, ayaw na rin niyang sampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil gusto na niyang mag-move on. Ayon naman kay Senador De La Rosa, bago raw mawala si Mabilog, nakatanggap nga siya ng tawag mula sa Noy Alcalde na natatakot siya para sa kanyang kaligtasan. Pinapunta ito ni De La Rosa sa krame at sinabihang titiyakin ang kanyang kaligtasan. Pero kalaunan, tumawag daw si Mabilog na hindi na siya pupunta dahil may nagpayo sa kanya. Ani De La Rosa, very incredible naman na papupuntahin niya sa krame si Mabilog para patayin. Sinisikapan ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Diaz at Duterte, pati na ni Drilon at Rojas. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iimbitahan ng House Quad Committee sa Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa susunod na pagdinig tungkol sa iligal na droga. Ito'y matapos sumulat si Congressman Duterte sa Quadcom chairpersons dahil may itatanong daw siya sa mga resource person. Kasama sa mga tatalakayin sa hearing ang mga umano'y extrajudicial killings na iniuugnay sa war on drugs noong administrasyon ng ama ni Congressman Duterte na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nitong Agosto, inimbitahan na rin ng Quadcom sa mga hearing ang dating Pangulo at rirespetuhin daw nila ang desisyon kung hindi siya dadalo. Arestado ang dalawang lalaking wanted sa magkahiwalay na kaso ng panggagahasa sa Antipolo, Rizal. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Sa bisa ng arrest warrant, pinosasan ang 41 anyos na lalaking ito dahil sa panggagahasa umano sa dalawang menor de edad na kapitbahay niya. Inaresto siya ng Antipolo Police pasado 1:00 ng hapon kahapon sa Andalucia Street, Sitio Dorado, Barangay San Jose, Antipolo City. Base sa investigasyon ng pulisya, taong 2018 nang mangyari ang panggagahasa sa nooy mga 10 taong gulang na mga biktima. Accordingly, dun sa kanilang lugar, ay kilala na nanghihipo or yung touchy itong lalaking ito, itong suspect natin. Until to the point na naghahasa niya yung dalawang bata. Magkakaibang araw po yun. Magkakapit-bahay lang sila, sir? Yes, magkakapit-bahay lang. Napag-alaman daw ng mga magulang ng mga biktima ang tungkol sa umunoy pangahalay nang ikwento ito ng kanilang kaklase. Siya ay dumulog dito sa WCPD natin at na-produce na natin yung mga documentary requirements, especially mga laboratory na nagpapatunay nga na ang mga biktima ay naghahasa. September 17 nang inilabas ng korte ang arrest warrant laban sa akusado. Ayon sa pulisya, mismong asawa ng sospek ang nakipagtulungan sa otoridad para maaresto ang lalaki. Itinanggi ng akusado ang paratang. Kaya po ako kusang sumuko para ipagtanggol din po yung aking sa sarili na wala akong kinalaman sa ibinibintang niya sa akin na kaso. Kasi kung hindi po ako susuko, magmumukha po akong guilty. Hindi po totoo mga paratang nila sa akin, ma'am. Sa isa pang operasyon ng Antipolo Police, dinakip ang 21 anyos na lalaking ito dahil umano sa pangahalay sa pinsan niya. Sinilbihan siya ng arrest warrant sa Peña Francia, Barangay Kupang sa Antipolo, pasado 6:00 kagabi. Noong May 27 ngayong taon daw nangyari ang krimen ayon sa pulisya. Ang nature nito ay pinagsamantalan niya yung kanyang pinsan. There was an instance na nagkaroon ng party tapos nalasing sila parehas, pero yung pinsan niya na babae, habang ito'y natutulog, accordingly binuhat niya sa CR at doon niya pinagsamantalahan. Nakita raw ng ama ng biktima ang paglabas ng dalawa mula sa CR at agad siyang dumulog sa pulisya.
Noong August 20, 2024 nang ilabas ang arrest warrant laban sa akusado. Itinanggi niya ang paratang. Nakainom lang po pero hindi po ako lasing nun. Tinulungan ko po siya pumunta ng CR po dahil po magsusuko daw po siya. Siya po yung nalasing nun, tas may nangaano po sa kanyang lalaki nun. Tas tinulungan ko lang po siya makauwi. Wala pong totoo nangyari na ginasa ko po siya. Sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station, nakakulong ang mga akusado na nahaharap sa reklamong rape at statutory rape. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.